Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managanap sa bigay niya pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng pinaghandaan kong homilya, ay dito lamang ako nahirapan ng husto. Maghapon akong nakatitig sa computer na walang na blanco, no? Kulay puti lang. At ito lang yung ito lang yung aking nagawa. Tatlong paragraphs. Yung iba maliliit, yung isa ay malaking paragraph, ano? Hindi ko alam kung bakit. Pero habang binabasa ni Nanay kanina ang Salmong Tugunan, na-realize ko mga kapatid na biglang nagsalimbayan sa aking memory yung debate namin ng aking spiritual director nung ako po ay isang seminarista doon sa Amerika. Ang spiritual director ko po ay isang paring Jesuita. Namatay na si Father Marty Elsner, Amerikano siya. At ang aking stand ay hindi naman masamang maging mayaman.
basta't ginagamit ng mayaman ang kanyang kayamanan sa paglilingkod sa Diyos. Naniniwala ako mga kapatid na hindi ako nag-iisa sa stand na ito. At kaya siguro ako nahirapan kanina maghapon ay dahil pilit kong ipinagtatanggol ang mayaman. Pero ang sabi ni Father Marty sa akin, mga kapatid, hindi ganun ang nakasulat sa teksto. Ang nakasulat sa teksto na ating binasa, mga kapatid, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ayun ano? Sa madaling sabi, yun pong mismong riches, yung kayamanan mismo, ang napakalaking hadlang sa Kanya para mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi dito pinag-uusapan kung saan niya ginagamit ang kanyang kayamanan. Okay, sige. Kaya hinayaan ko ang ebanghelyo. No? Nag-focus ako sa unang pagbasa, mga kapatid. No? Sige, basahin na rin natin yung ating reflection sa unang pagbasa. Ginugunita po natin ngayon si Saint Bernard. Isa siyang abot. Yung pong abot ay parang doon sa San Beda, no? Parang siyang head ng monastery ng mga monks. At siya rin ay isang doctor of the church. Kaunti lang yan sila na mga doctor of the church o pantas ng simbahan. At ang atin pong mga pagbasa ay matibay na paalala sa kahalagahan ng pagpapakumbaba, pagiging humble. At ang Panginoon po ay hindi pumapalya sa pagpapaalala nito sa atin at maging kay Propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Kaya ko yan nasabi ay ilang araw na rin nating binabasa ang aklat ni Propeta Ezekiel, mga kapatid. At pagkausap siya ng Panginoon, ang tawag sa kanya ng Panginoon ay tao, Tao. Ang tawag sa kanya at nais niyang ito rin ang gawin ng propeta sa mga pinaglilingkuran niya. Ang ipaalala sa kanila ang kanilang pagiging tao at hindi pagiging Diyos. Small letter D. Kapalaluan po kasi ang pagpapanggap na Diyos. So yung tinutukoy dito kanina, hindi lamang kayamanan ang lumaki sa kanya. Pati yung kanyang ulo. Sabi nga, di ba, mas mabuti pang lumaki ang puso sa generosity kaysa lumaki ang ulo sa pagmamalaki at pagiging palalo. At para i-assume ang ating sarili na mga Diyos ay maituturing na isang kapalaluan. Kapakumbabaan naman ang pagtanggap ng ating kahinaan at kakulangan bilang tao. Kanina sa paghahanap ko ng mai-share sa inyo na encounter ko si Cardinal Chito Tagle doon sa kanyang video na ginagawa na Kapet Pandasal. Ang sabi po niya, what is wrong with being human? Diba? Hindi masama ang maging tao. Ang masama ay ang mag-akala sa sarili bilang mga Diyos. Masama para sa atin. Kasi ang tunay na Diyos ang makikipagtuos sa atin sa ating kapalaluan. At inisa-isa kanina kung anong gagawin ng Diyos sa mga palalo. At kung i-imagine natin ay parang grim? Napaka-grim, napakalagim ng pwedeng mangyari sa mga palalo
Sabi dito, ihuhulog ka niya sa ilalim na sa pusod ng dagat, papatayin kung ano-ano mga gagawain, ipanulusob kita sa mga pinakamalulupit na kaaway ng daigdig. Ganon ang gagawin sa mga palalo. Kaya masama sa atin. Sabi nga po sa ating salmong tugunan, nasa kanyang pasya ang buhay natin kamatayan. So ibig sabihin pala mga kapatid, maging sa sarili nating buhay at kamatayan, wala tayong kapangyarihan. So kaya siguro nasabi kanina ni Kardinal na what's wrong with being human? Ano ba ang masama kung tayo ay tanggapin natin ang ating kahinaan, ang ating pagiging kulang, ang ating pagiging kapos? Siguro po ito yung malaking kasalanan ng mga kumikitil ng buhay. Ano ho? Doon pa lang sa sinapupunan, hanggang sa dulo ng buhay, yung mga abortionists at mercy killers. Siguro ito yung kanilang malaking kasalanan na nagdedesisyon at nagpapanggap na parang mga Diyos. Ito po ay hindi pagpapakatao. Okay. So, alam niyo mga kapatid, ako ay isang graduate doon sa MST, Maryhill School of Theology. Medyo liberal ang kanilang theology doon, ano? Pero napansin ko na kahit naman pala sa UST, dyan sa Espanya, tsaka doon sa Gilmore, sa UST, sa MST, at tsaka doon sa Ateneo de Manila, sa Katipunan, pare-pareho din naman ang stand tungkol sa pagpapakatao. Ang pagpapakatao, mga kapatid, ito yung ating pagsusumikap na abutin yung ating full humanity. Yung fullness of our humanity kasama ng iba. Hindi lamang katulad ng binabanggit dito na parang island sa isang lawa, nagsosolo, nag-iisa. Siguro ang magandang i-adapt natin yung spirituality o sabihin na natin na lifestyle ng isang hermit na kung tawagin ay si Nazim Hikmet. Yun ho ang pangalan niya. Nazim Hikmet. Sabi po niya, live alone and free like a tree, but in the brotherhood of the forest. So, kahit na tayo ay halimbawa, wala namang asawa, o biyudo at biyuda na, nag-iisa na sa buhay, independent tayo sa iba, pero namumuhay tayo bilang kaisa ng ating kapwa at ng mas malaking lipunan na ating kinabibilangan. Ang pagpapakatao, mga kapatid, ay naa-attain. Ito yung pwede nating ma-attain o makamit. Hindi katulad ng buhay na walang hanggan na tinatanggap lamang natin. Ang pagpapakatao ay pwede nating makamit sa pamamagitan ng pagsusumikap natin. Pwede yan. Pagsusumikap natin na matuto o kaya makipagkapwa ng maayos o kaya maging malusog, hindi maging outcast sa lipunan sa pamamagitan ng paglabag ng mga batas, pakikipagkasundo sa Diyos. 8 ho yan, 8 aspeto ng pagpapakatao. Ngayon mga kapatid, sa struggle nating ito, ng pagsusumikap nating maabot ang fullness ng pagiging tao, inaanyayahan tayo ng Nazareno na
i-approach ito ng may kapakumbabaan. Kasi kung sa kapalaluan, hindi rin natin ito maaabot. Kasi ano po ba ang sabi niya? Ang sabi po niya, maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Kaya hilingin po natin sa Kanya, mahal na poong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming ganap na magpakatao.